Okay, how do we change our bed covers? Ito po yung ating episode today. Hello guys, good morning. Happy July 1. So July 1 na po, imagine. Ang bilis-bilis. So halfway na po tayo sa 2024. Imagine that. So grabe, no? Kasi July 1 na pala ngayon. Natapos natin ng matiwasay ang ating June. June was a wonderful month. Syempre po, dahil birth month ng Jane. Simply Jane is of course in June. So, nakita nyo naman po iyon. At syempre, magsisimula tayo ng another month. So, paano ba natin sisimulan ang ating another month na July, month of July? Oo, kahapon nakapag-hair color na. O, tingnan nyo naman yung resulta. O, diba? Nakapag-hair color na. So, hindi na ano yung inyong lola. Okay na po ang hair. Tapos, ngayon po, ganyan pala pagka ang bibi mo umalis ng bahay. Umalis ng bahay kasi growing up na siya. Pero hindi naman umalis na umalis. Only for one day. And overnight. Nag-overnight siya dun sa ninang niya. So, okay lang po, no? Nag-overnight siya sa ninang niya dahil nanood sila ng concert. Syempre, you have to let go and let God. Ganyan. Kahit na yung mamasita ay medyo nag-worry, pero just trust in the Lord kasi sila, they are growing up, so you have to set them free. Let us set them free. Kasi kung di natin sila i-set free, ewan na lang. O tayo din ang problema. At sila rin, pag nawala tayo, problema dahil sanay silang nandyan ka lagi. Oo, so wag naman ganon. At kung sino man, wag naman po sana, kung sino man ang mauna, at least meron ng konting practice. Ganon po yun. Kailangan nating mag-practice ng konti, para hindi naman sabihin natin sanay, hindi talaga tayo masasanay. Opo, pag nawala ang isang family member, hindi po talaga tayo na masasanay. So the gospel yesterday was about actually death. Sabi po doon actually sa readings, God did not make death. Hindi po ang Diyos ang gumagawa ng kamatayan. Tayo po actually ang gumagawa ng kamatayan dahil sa ating mga gawain. At kaya, ang solution, akala ko nga po yung opposite ng death is life. Hindi po pala. Ang opposite pala ng death is actually generosity. Generosity na magbigay tayo. Okay, so for example, i-let go natin yung ating mga anak. Hayaan natin sila to live their own lives. Kasi po, tayo din ay kailangan din natin silang i-train bago po maubusan tayo ng oras. For them to be independent. Ganyan. Magawa nila yung kung ano man ang gusto nila sa buhay. Ganyan po. Basta importante, you have provided for them. So, hindi naman talaga ideal most of the time yung mga sitwasyon ng ating mga buhay. So, we can provide for them up to this point only. So, ayun na nga, no? So, okay, ano bang gagawin natin sa araw na ito? To start the month right. To start the month right, kailangan po natin mag-ayos ng bahay, di po ba? So, maglilinis tayo, tatanggalin natin bed covers, and then, change of bed covers po tayo, para yung kung ano pa dyan ang kailangan na i-change. At samahan niyo po ako. Salamat na marami po sa lahat ng sumusuporta kay Simply Jane. Likewise, dito po si Simply Jane ay supportive din naman sa ating lahat na mga content creators. So, let us do our best and God will do the rest. Okay, enjoy July. Yes po, the month of July is actually malapit ng Phil-American Friendship Day, no? Dati po sinicelebrate siya ng July 4. Opo, unang po natin ng independence iyon. Pero naghiwalay na tayo ng independence, kaya iyon na po. Okay, ganda ng hair color ni Simply Jane, no? Kakukulay lang po niyan
kahapon. Okay, so nakita niyo na po, no? Nakita niyo na po kung paano kulayan ng hair ni Simply Jane. At ayan na po, mag-change na tayo ng ating bed covers. And let's start the month right. Okay, tanggalin muna natin. At oo, syempre, Makati na yan. Okay, Makati na yan pagka. Alright, so, oo, ito kaya pa to ng Okay. Kaya pa to dyan sa namin. Kaya pa yan siya. Pero yung isa, nasa ilalim, di na po talaga kaya. Iyan. Okay. Alright, alright. Okay. Lagyan po natin dyan. Palitan po itong mga ito. Palitan po natin ito. Okay. At yung pamalit natin, nasaan na? Sandali po. At okay, tanggalan muna natin siya. Alright, lagay natin doon. Okay. May extra kami dyan. Okay. Maglilinis, mag-vacuum tayo. Okay, pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yon. Ito na lang po muna yung pag-change natin ito, no? At least, meron kayong view. Meron kayong view. Simply Jane. How? Paano ba pinapalitan ni Simply Jane ang mga bed covers? Ayan. Grabe, no? Oo, tayo talaga. Minsan, careful po tayo dahil kung ano-ano mga pinag-share natin sa ating social media platform. Yes po. Okay. So, eto na po, no? Ayan na. Okay, tanggalin natin yan. Biruin mo. Ang dami. Lalo na po pag may pusa tayo. Opo, ganyan talaga. So, ito. Ipaano ko na talaga to sa doon sa shop. Sa laundry shop. Hindi na po kaya ito na washing machine. Okay. Ayan na po, So, alright. Papalitan na natin siya. Okay. Oo, sa kondo po, mahirap ang ating So, kaya ito, katulad po nito, sa laundry shop. Sa laundry ko talaga to kasi makapal yung ating mga comforters, mga bed covers po. Talagang sa laundry na. Okay. Ito po yung aming sa under. Pero pwede namang siya parang cover na. Oo, yan po. Galing pa yan. That was ilang months ago ba yun? Black na talaga, no? Okay. Usually, pinapalit ko po ito sa So, anyway, ganyan. Nakapal po siya, kaya hindi pwede sa aming 5 kilograms lang. 5 point something na ano pong tawag ninyo? Washing machine. So, hindi po pwede iyan. Okay, ayan po. Okay, ayan. Okay. Tapos, ayusin na lang natin siya. Ganyan. Okay. Dito. Okay. Madali lang naman po. Ganyan lang. Ganyan lang po siya. Siksik mo lang dyan. Alright. Excuse lang. Ayan na naman. Dahil dito sa pusang ito, nagkakaroon ng, magagalit din siya. Nagkakaroon po ng mga balahibo. So, how do we clean? Okay. So, ang gamit ko po is vacuum. Na hand vacuum.
pwera pa po doon sa isang vacuum. So, ginaganito ko po yan. Oo, in case lang, no, pinapakita ko lang po sa inyo. Okay, sa pag, hindi po sa pag, papalit. Ito, ayan. So, pero meron kaming vacuum talaga na for the whole, na paglilinis. Ayan, oh. Ayan si Claudio, hello. Hello, hello. So, ayan lang guys. Hanggang dyan lang muna. At marami akong gagawin. Ayusin sa bahay. So, lilinisin. See you mamaya. 1 o'clock. Remember? Ayan. Hiningal na ako. Hingal na. Sige lang. Rest a while. Remember, hindi na tayo bata. Sige po. God bless you all. Ito na. Napalitan ko na. Ayan po. At magpapalit na tayo ng mga pillowcases. Okay, ayan na po. Grabe itong mga vloggers, no? Pati pagpapalit ng kanilang mga pillowcases ay sinasali pa. Sinasali pa sa vlog. Wala na ba talagang content? Pero actually guys, ito po ang paglaanan natin yung ating pagtanda. Opo. Paglaanan po natin ang ating pagtanda. Make sure na hinuhulugan niyo po ang inyong SSS. Opo, kasi yun po ang ating pagdating ng panahon. Opo, katulad actually sa aming magkakapatid, si Simply Jane po ang may pinakamaliit na pension. Maliit lang siya. Yung sa mga ate ko po ay doble o triple pa nang tinatanggap ko. Hindi ko na po sasabihin, no? So, kaya yun po. Okay. Kasi nung bata pa po ako, akala ko, okay na yung makahanap ka ng trabaho. Nagkataon po na bago ako gumraduate, inofferan na talaga ako ng school, ng work. So, yun, may work na agad ako. Di pa ako graduate. Medyo, akala ko swerte ako noon. Yun pala, nako, ang mga kapatid ko na nagtrabaho po sa government, mas mataas pala yung kanilang mga benefits. Mas mataas pala yung kanilang mga pension pagdating ng araw. So, ako po yung purita sa aming magkakapatid. Ako po yung purita sa lahat kasi hindi ako makapag-travel. Di po ba? So, pero anyway, okay lang yun. Di ba Cloud? Dito lang tayo sa home team bahay. Team bahay po tayo. So, anyway, ayan. So, team bahay man tayo. Ay, okay, naka-change na tayo noon. Yung dalawa na lang po ang aking gagawin. So, pero kwentuhan muna tayo, no? Team bahay po si Simply Jane dahil syempre, ito pa palang isa. Okay po pala pag nag-asawa kayo ng mas bata. Ako po nag-asawa ako, 30s na. Opo, tapos hindi pa kami agad-agad nagkaanak. So, kung 30s ka na nag-asawa pala, at hindi ka pa nagkaanak agad-agad, so ibig sabihin yung anak mo, pag senior ka na, teenager pa lang. So, ibig sabihin po nun, gagastos ka pa sa school niya. Yes po. So, hindi ka pa graduate. Sa totoo lang, hindi ka pa graduate. Kahit na senior ka na, hindi ka pa graduate. So, ewan ko sa inyo, you make your own decision. Kasi ako, experience ko lang naman po yun, no? That was my experience. So, bawat isa sa atin, gumagawa ng sarili nating path. Okay. Sometimes the unbeaten path. So, be brave. Sabi nga po, if you have the courage to begin, you have the courage to Sana succeed. po Kayo, napaglaanan nyo na ang inyong pagtanda. By paying, dun po sa mga medyo bata-bata pa, pay your social security, yung SSS nyo po. Okay, religiously. Doon naman po sa mga OFW, yes po, kahit na hindi kayo umuuwi ng Pinas, see to it na sana, kung balak niyo po umuwi ng Pilipinas,
at dito kayo mag-spend ng retirement ninyo. So see to it na ang inyong SSS ay paid regularly. Kasi pag may mga bungi doon sa payments mo, sa monthly payments mo, malaki pala ang epekto. Malaki ang effect niya doon sa magiging pension mo. So katulad po ng asawa kong OFW, no, medyo may bungi-bungi siya. Sad siya na, oo, mas maliit siya konti kesa sa akin na regular. Kasi syempre pagka nagtrabaho kayo sa isang company, oo, in my case, sa isang school, talagang sinisingil kayo niya ng SSS nyo regularly. So wala ako except yung towards the end na when I stopped 2 years before my retirement. Ganyan po. So, may epekto din po yan. Kasi if I continued until 60, actually, mas mataas kesa yung tinatanggap ko. Ngayon, yun po. So, anyway, thanks be to God. Pasalamat na lang din po tayo. Yung mga binabayaran namin ay medyo graduate na po kami doon, no? Okay, graduate na kami sa aming mga bayarin. Pero, don't make a mistake. Pagka nasa condo ka pala, meron ka, share ko lang po depende din po yun sa experience sa mga tao. Basta kami, nagbabayad pa kami until now ng ASO dues. So may association dues po tayo at may posibilidad na mag-increase pa yan. And of course, pagka merong mga maintenance, katulad this year, may mga maintenance, meron kaming additional of 1,000 plus pa doon sa aming ASO dues. Okay, sasabihin ko po sa inyong ASO dues po, parang nagre-renta ka pa rin. Parang umuupa ka pa rin ng bahay. Although yung property sa inyo na, pero ang monthly dues nyo, equivalent pa rin sa upa. Opo. So forever po yun. Okay, anyway, oo, when we started, parang hindi naman talaga yun ang... So, pagplanuhan nyo po ng mabuti, wag nyo po kaming gayahin na medyo hindi po kami nagplano ng maayos, no? Okay, so, yun na nga, meron dyan na for sale, may mga, pwede akong mag-broker, no? Pero, I don't encourage. Pasensya na po. Bakit? Kasi experience po namin yun eh. Yes, na may monthly kayo. Mas maganda na talaga yung may lupa at may bahay. Bahay at lupa. Kasi katulad niyan, plantita ako. So, I get frustrated na konti lang po ang aking mga plants. Tingnan niyo naman yung mga plants ko. Nasa paso. Magtatatlong paso nasa loob. Kasi limited. Oo. Itong lahat ng mga gamit mo, limited din. So, isang lang, palitan, para cash lang siya sa, mapaglagyan. Wala kang mapaglagyan eh. Oo, ang sabi nga po, itong condo living is actually just like, parang nasa Green Mile ka. Ibig sabihin, waiting ka na lang. Although, waiting ka na lang talaga dito. Kasi, konti na lang gamit mo, iniwan mo na lahat. Pinamigay mo na lahat ng mga gamit mo sa mga kapitbahay mo dati. Okay, tsaka yun po nangyari sa akin. Pinamigay, iniwan ko na nga lang yung bahay ko eh. Opo. So, ayan. At yun, pinamigay na lahat ng mga gamit doon. And then, yung mga bagong gamit dito. Parang, bagong bahay, bagong buhay. Ganyan po. So, pero anyway, ang buhay po'y magpapatuloy pa after retirement. Opo. So, paano ka? Kung wala ka ng mapagkukuhanan, so wala ka ng, konti na lang ang iyong chances. Konti na lang po ang chances mo of earning. Kesa, 'di ba nung bata pa tayo, we earn regularly. So, meron po tayong regular income. Kasi may monthly. So, pag nag-retire ka na, ang retirement benefit mo naman ang iyong aasahan, pension. Paano kung wala ka nun? Diba? O paano kung konti lang? So, that's why ako, si Simply Jane, nagtitinda po ako ng columbarium vaults. Opo. So, okay lang naman po na magtinda kasi pag may bumili. Pag wala nang bumibili, at paubos na po take note 681 na lang po doon sa last na
assembly namin, mid-year awards ng MVC o sa St. Teres po. Yun po ang company namin, MVC, Magnificat Ventures Corporation. So, butihan, umaalis pa si Sir Cloud. Paano kung hindi na siya umalis? Oo, kasi senior na rin po siya. No? So, buti tinatanggap pa rin siya ng kanyang company na magpatuloy pa sa kanyang trabaho. So, anyway, oo, lahat po ay blessing naman from the Lord. So, to God be the glory na nagkaroon kami ng benefits na ganito. Konti lang, pero nagpapaaral pa kami ng aming anak. Oo. So, oo nga, nag-iisa lang siya. Pero syempre marami din mga needs ang mga bata ngayon, no? At as a parent, kailangan mong i-provide lahat yun. Yes. As much as we can, we try our best na mag-provide sa ating mga anak. Kasi sasabihin ng anak mo, nag-anak-anak ka pa, hindi mo naman pala kaya. Diba? Okay. Late na nga tayong mag-asawa, pero kailangan provided mo as much as possible. Yung lahat, yung education niya, yung mga pangdamit niya, yung kanyang pagkain sa araw-araw. Kaya nga, oo, hindi naman lagi yung pagkain niya ganyan ng ganyan. Gusto niya meron pa. Kaya mo. Kaya nga, paglaanan po talaga ang future. Okay, but anyway, we don't spoil our children. Yun lang po ang sasabihin natin. And we let go of them para matrain sila na what if wala na yung mama ko? What if wala na yung papa ko? What if, yun. At tayo din naman on our part, what if mawala ang anak natin ahead of us? Napakasakit. Yun na po yata ang pinakamasakit. Kaya related po sa ating gospel, yung si Jairus, kita mo parang nag-emotional din po ako, no? Oo, yung si Jairus po, yung isang official, na naghingi ng tulong kay Jesus kasi his daughter was sick and was dying. Yun po. So, ang hirap po talaga tanggapin mga ganyang bagay. Katulad po ng experience ng aking mother-in-law, nauna yung kanyang anak, brother po ni Sir Cloud, no? So, nauna yung kanyang anak, napakasakit. Nakita niyo naman po sa funeral, yung pinakita ko pong video last time, funeral po ng brother-in-law ko, napakasakit sa nanay. Yung asawa siguro hindi pa ganun kasakit, pero pag nauna ang isang anak, ang nanay talaga ay gusto na maglupasay. So kaya faith is needed para po sa ating lahat, para matanggap po natin yung mga inevitable in life, that is death. Okay, sige po. Enjoy your July. Good vibes lang po tayo. No, bakit naman natin pinag-uusapan? Bakit hindi naman po bad vibes yung pag-usapan natin ang mga realities in life? Oo, realidad lang po iyan eh. At darating po yan. Sige. So maraming salamat po sa pagtangkilik kay Simply Jane. Okay, at I hope you will enjoy your July. Malapit na po ang Pasko. Okay, so sige, pero bago po magpasko, meron munang undas. Opo, at bago po mag-undas, ay meron pa namang Phil-American Friendship Day sa July 4. Malapit na po, mas malapit na po iyon. Okay, God bless you all. Bye for now. This is Simply Jane saying, see you on the next vlog. Bye!